Welcome to My World ay sumabay na naglabas ng kanyang rant ang dating manager at tiyahin na singer na si Ani Mercado. Tinawag niyang ungrateful ang pamangkin at sinabing ang kanta raw ni Jed na Wish You the Worst ay patungkol sa kanya. Kaya naging emosyonal ang singer dahil di raw makakailang nasaktan ito. Roll VTR. Asan? Ay, silent. Wala sa yung VTR na pinasa ko. Di ba? Nawala. Andiyan po kami yung friendship Mildred Baco dyan sa concert niya. And congratulations, Jed, dahil napakaganda ng concert. Pero since hindi natin na-play yung VTR, umiyak siya. Umiyak siya talagang parang humahagulgol siya. Talagang ano lang. Tapos, inano niya yung mga parents niya nandun sa harapan, di ba? Tsaka kapatid niya, mga kapatid niya. Mommy and Daddy, I know you're hurting, ganyan. Kasi, yun nga po, nung July 5 concert niya, ay sumabay rin talaga yung rant. Pero ito paglilinaw lamang ha, kasi may mga may mga maling impormasyon na lumalabas na yung Ani na tinutukoy nila ay si Ani Quintos ng The Company. Ay, hindi po siya. Fake news po yun. Ang tita po ni Jed Madela ay si Ani Mercado, hindi po si Ani Quintos ng The Company. Oo, sabi nga ni Ani Quintos, wala siyang problema kay Jed Madela. Love na love niya si Jed Madela. Correct. Pero kasi, ang nangyari po, nung mismong concert ni Jed, doon naglabas ng rant. Ito, sinabay, di ba? Sa kanyang Facebook page, di ba? Na-hurt siya, si Jed. Pero, bago pa man yung rant na yun ni Ani Mercado, meron na nandun na sa script na kahit wala na siya sa kanyang manager, talagang na-appreciate niya yung tulong sa kanya, di ba, friendship, although hindi niya minemention yung pangalan ni Tita Ani. Thankful daw siya at nagpapasalamat siya sa dati niyang management. Di ba? In fairness naman kay Jed ha, syempre pinapakita natin yung sinasabi ni Tita Ani na ungrateful ang kanyang pamangkin at yung Wish You the Worst na bagong single ni Jed Madela ay sinasabi ni Tita Ani na patungkol daw sa kanya. Pinatatamaan siya. Pero nung binanggit din ni Jed na mismo nung concert na yon may nag-compose nung song na yon, isang batang composer. Hindi siya mismo nagsabi na siguro nagkataon lang kasi parang nakalimutan ko lang yung name ng composer yung batang lalaki. Niya, pero siguro nagkataon lang na itong kantang ibinigay sa'yo na nagkataon naman na nagkanya-kanya na sila ng landas ng kanyang dating manager na si Tita Ani. Pero hindi sa tungkol sa management, tungkol sa love tungkol sa love na pero sinasabi doon kasi I wish you the worst. Parang may pinatutungkulan na isang tao na ayaw na kitang makita. Na parang may ginawa sa kanya kasi. Diba? Pero hindi naman yung patungkol kay Tita Ani. Hindi naman sinabi ni Jed na doon sa composer nung kanta na ganito ang dapat mong palabasan. Hindi, binigay lang yun sa kanya. At ang ganda ng beat, ha? Ang ganda ng beat ng song. Siyempre, yun ang inisip ng Tita Ani. Kaya lang, bakit nagkataon naman na nag-run siya sa mismong araw ng concert ni Jed? May nabasa pa nga ako na nung walang-wala ka, ako ang kumupkup sa'yo, di ba? Lalo na nung baguhan ka pa sa Manila. Yung mga ganun ba? Kaya lang, pero in fairness niya, hindi siya nag-badmouth. Kahit nung interview niya dito sa atin sa Marisol, di ba, Academy, nung mag-guest siya dito, as much as possible, ayaw niya magsalita tungkol doon. Natakil ba natin yun? Dito natin, actually dito sa Marisol Academy, una nating natakil. Nawala na siya sa dati niyang manager. Pero yun nga, hindi siya nagsabi anong mga reason kung bakit umalis siya. Di ba, pagkang isang talent manager, relationship na wala, nasira na, may rason, di ba? Pero hindi nagsalita nun si Jed kung bakit wala na ako kay Tita Ani. Hanggat maaari, siyempre andun pa rin respeto niya dahil unang-una, hindi lang niya basta manager nga si Tita Ani, kundi tiyahin niya. Kapatid ni Pader. Yes, congratulations kay Jed. Bonggang-bongga talaga yung naging concert niya. May special participation kay Martin Rivera, Gary Valenciano, tsaka si Ogie Alcacid. Kakaiba, ha? Bongga! Congratulations, Jed Madela!